Magandang araw mga kaibigan. Medyo malungkot, hindi magandang pangyayari itong pag-usapan natin. Kaya lang, pag-usapan pa rin natin to learn lessons. Ano? May dumaan sa aking wall, Facebook reel, posted by KG Cruz. Sabi niya, "Hoy kuya, huwag namang ganyan, konting respeto lang." Bakit konting respeto? Kasi apparently convoy ni Pangulong Marcos Jr. Nakasakay siya, klaro yung mukha niya, kumakaway. Nako, mga tao nag PI na. PI yung masamang salita. Putang. Grabe. So iparinig ko din mamaya pag sana maiwasan ito dahil hindi talaga maganda. Angin na mo, BBM! Bobo ka, bobo, support! Oh, siya nga oh. Angin na mo, BBM! Bobo ka, bobo, support! Sana lang. Angin na mo, BBM! Bobo ka, bobo, support! So, agree ako dito sa nag-post. Sabi niyo, "Hoy kuya, huwag namang ganyan. Konting respeto na lang." So, iwasan po natin ito. Hindi nga talaga maganda. Okay. Kahit ano man, presidente pa rin siya. Ako, I do not recommend saying these words. Kaya lang, naintindihan ko rin itong mga tao na sobrang galit sa pangyayari ngayon. Kaya lang, wag sana. In the same manner, yung nung bago lang na aresto si PRRD, March 11 ata ng gabi. So, ang mga DDS, sa Cagayan de Oro ito nangyari. Nag-ipon-ipon na, parang nag-rally na sa Gaston Park. May lumapit na lalaki, sumigaw, "I love BBM!" Hindi napigilan yung bugso ng damdamin ng mga nagmamahal kay Pangulong Duterte. Kinulatan nila, binugbog nila yung tao. So, naipost sa social media yung mukha niya. Halos hindi mo na siya ano sa itsura kasi talagang magang-maga ang mukha. Yun ang mga huwag sana. Huwag nang maulit dahil hindi nga maganda. Okay. Kailangan i-control natin ang ating mga emotions. Ang panawagan ng mga Dutertes is relax lang tayo. Huwag tayong gagawa ng mga bagay-bagay na magbigay rason sa administrasyon na mag-declare ng martial law. So yan, yung pambubugbog sa I love BBM, buti naman at hindi na naulit pa. Kaya lang, naging content creator, pinagpiesta ng mga content creator. Ang daming mga Facebook reel na gano'n ang style. So maraming kumita. So ito, hindi mo maiwasan yung ganong bugso ng damdamin. So bakit galit sila kay BBM? Ito na yung nangyayari. Maraming hindi magandang ginawa ng administrasyong ito. Kaya lang ang pinakagrabe yung ginawa kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun na yung tipping point. Okay, ito personal experience naming mag-asawa, no. Nasa Metro Manila kami. Bibiyahe, kasakay ng Grab. Kwento-kwentuhan. Taga saan, gano'n. Sinabi ng Grab driver na taga Lawag, Ilocos Norte. Ay di, reaksyon namin, ako ay, Maka Marcos ka pala, taga Lawag. Nagsalita yung driver, nag-Ilocano. Kinanan, daitang. Nagsalita siya.
nag-PI siya, o kinanan, day nga bungbong. Ang dami niyang sinabing hindi maganda. Kaya akala ko lahat ng taga Ilocos Norte talagang diehard Marcos loyalist. Yun no. Talagang ang dami niya. Ako, binoto ko sir, sabi niya, noong eleksyon, si presidente niya si Ping Lacson. Ang kanyang vice president si BP Sara. Maka Duterte din siya. Nagtangken ko namin Ilocos, nagtangken ukin na no. So, ganyan, maraming anong nangyari sa Cotabato noong April 2, nabalitaan ng mga kapatiran nating Muslims na pupunta allegedly pupunta daw siya sa opening ng mall, yung KCC Mall. Nako, ang daming taong nagdagsa pumunta sa opening ng mall, hindi yung tingnan ng mall, kundi para sigawan si BBM doon ng Duterte dahil galit sila sa nangyari kay PBBM. Yun na po yung turning point. Kasi kung hindi nila ito ginawa kay PRRD, yung mga sobrang mahal na bilihin, yung impeachment kay BP Sara, okay pa rin yan. Kaya pa rin tiisin. Ang pinakamatindi, yung ang daming nasaktan, ang daming hindi makatulog-tulog, ang daming wala nang ganang pagkain, ang daming hindi makamubon, yung ginawa nila kay PRRD na inaresto, illegal arrest, binigay. Kaya, ayun yan, pasalamat tayo kay Senator Amy dahil sa kanyang mga ginawang investigasyon, pagsampa ng kaso sa ombudsman, umaksyon kagad ang ombudsman na yun. Gumagalaw na ang gulong ng justisya. At ang latest update, yung 5 kinasuhan ni Senator Amy, 2 magkapatid na Rimulya, mga sekretaris, 2 general, Marvel and Torre, Ambassador Lacanilaw, medyo nahihirapan sa pagsagot sa yung counter affidavit. Plano nila mag-request ng 10 days. Tapos sinasabi na mahirap daw silang makasagot dahil sub judice, dahil nasa Supreme Court na daw yung usaping iyon. Anyway, so again, iwasan natin yung ganon na pagmumura sa meron pa yung rally na BBM pisot. Masyadong nag-viral yung video na yun. I think nung rally, bago pa na-aresto siya, yung isang lalaki na matipunong katawan. BBM pisot! Mga ganon, pagpapalabas ng galit o pagkadismaya sa ginawa nila kay PRRD. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo po natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna po ni ang balay niya pangayo og tabang katungod kay kawayan lang ang iyang atop o dugay na pod niya iyang atop og gatuluan. Ayo. Ayo. Mayungod to. Mayungod to. So, sulod mis inyong balay. Sige. Nani ang ilang balay nga kawayan. Nga dugay na gid kaayo. Og karon na kuan naman gyud ang inyong balay kanang kawayan ra ug gatuluan na kanang nguha na ka og kahoy kay matagaan na mo og gero, lansang, pako, plinsin. Agyad mi. Oo. Og pila na ni siya katuig nga balay? 5. 5. So pila pud mo gapuyo din ani? 7. 7. So dagandagan mo gyud mo nga gapuyo din ani. Og karon unsay mong maistorya nga matagaan na mo og
Hero lansang pako plinsin. Salamat sa kuan sa Ginoo pagtabang sa amoa og sa nagbidyo. Nga hinaot nga makapadayon pod ang suporta sa Ginoo og sa nagbidyo. Muna akong makasulti. Padayon ang pagtabang sa pagsuporta sa Ginoo, panalangin og sa nagbidyo sa amoa. Mga dagan na So, salamat kayo ya. salamat kaayo sa pagtabang. Oo.